Kung hirap na pong mag-charge yung mga XRM125 ninyo mga bossing, gagana lang po dito, sunog na siya. Kaya kailangan ng palitan mga boss. At ito, pinalitan natin siya. Pero ang ginawa natin, convert na lang natin siya ng full wave mga bossing para mas sulit. Para mas malakas yung charging niya mga bossing. Para minsan na yung baklas. At ito, napakadali lang naman yung pag-convert nito. Pero dito sa luma mga bossing, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-convert. Napakadali lang po, basta masundan nyo to. So kailangan natin pagdugtungin yung dalawang winding na yun. Pero bagong lahat, kailangan natin i-disconnect yung nakakonect siya sa ground mga bossing. Bali, yung isang coil kasi dito, yung starting niya. Saan ba yung starting niya ito? Ay, ito po. Ito yung starting coil mga bossing. Yan, dito nagsisimula yung turn na ganyan, paikot. Papunta dito, then pabalik dito, hanggang dito, then pumunta dito. Ito siya, lumabas siya dito. Bali yan, isang turn na yan. Bali dito siya nag-i-start. At ito kasi, nakakonect siya dun sa ground mga bossing. Kaya kailangan natin alisin yan. Alisin lang natin po yan. Katirin nyo na lang po kung mayroon kayong cutting. At ito, natanggalan natin mga boss. Sinungkit na lang natin siya. Sira na kasi ito eh. Ito yung starting coil niya mga bossing na nakakonect dun sa kanyang ground. So kikis-kisan lang po natin yan mga boss. Para matanggal yung balot niya. May balot kasi ito eh. Then, i-connect natin siya dito sa sa yellow mga bossing. Itong white, huwag nyo nang papakialaman yan mga bossing. White po yan. Nagbago lang kasi yung kulay ng wire katagalan. Pero white po yan. Huwag nyo na pong gagalawin yan. Ito po yung gagalawin nyo. Ikakat nyo na lang yan mga boss. Sa akin dito na siya sa wire. Ikakat natin dito. Dito na natin siya ikakat. Yung tanggal na yung yellow mga bossing. At ito, yung starting niya, connect na lang natin siya doon sa kulay yellow mga boss. Yan. Dito na natin siya i-connect. Diskartan nyo na lang kung ano yung position na gagawin ninyo para maganda yung pagkakapwesto niya. Yan, ganyan yung gagawin natin. At pagkatapos, hinangin na natin siya, siyempre. Hindi pwede yung pupulupot lang yung gagawin ninyo. Kailangan talaga ihinang ito mga boss. Kasi pag pinulupot nyo to, may tendency nakakalas siya at hindi maganda yung kanilang contact. Yan. Hindi na natin gagandahan kasi ano lang naman to, demo lang naman ito. Tapos syempre lalagyan natin siya ng shrinkable tube syempre para solid yung pagkakagawa natin. Kahit hindi na natin ayusin itong pagkakagawa nito mga bossing kasi ano lang naman to, demo lang naman. Yan, ganyan na kunyari. Okay na yan. So yun, full wave na to mga bossing. Napakadali lang, di ba? Diskartan nyo na lang kung ano yung position na gagawin nyo basta hindi nakalutang itong mga wire dyan. Dapat intact pa rin dyan. Pwede nyo naman lagyan ng cable tie dyan. Yan. Pero ito, hindi maayos yung pagkakagawa natin dito. Ito yung ginawa natin dyan, oh. Diba? Mas malinis. Mas malinis syempre. Yan, oh. Titest rin natin kung goods ba yung ginawa natin. Siyempre, gagamitin natin ng multi-tester. Yun, buzzer. Dapat magka-connect tong dalawang wire na ito mga boss. Yung yellow at yung white. Dapat tutunog yan. Yun, ibig sabihin good siya. Good yung pagkaka-connect natin. Then, connect naman natin sa body ground kung meron siyang connection. Itong isang test probe, ilalagay natin dito sa white. Then, check natin. Uy, hindi tumunog. Sabihin, okay. Ito naman kulay yellow mga boss. Uy, okay mga bossing. Yan, okay na to. Isalpak na lang ito mga boss. Okay na yan. Then syempre, hindi ito plug and play mga bossing. Baka akala nyo okay na to, full wave na to. Hindi po mga bossing. Gagamit pa tayo dyan mga bossing ng full wave rectifier mga bossing para sa charging ng battery mga boss. Ginagamit natin full wave rectifier mga bossing ay ano siya? Lihwa. Yun, maganda yung klase na yun mga bossing. Yung sa atin na magti 3 years na yung dalawang unit na full wave natin, okay pa siya mga bossing. Meron kasing ano yun, merong parang ano ba, voltage limiter mga bossing para hindi sumobra yung voltahe na i-charge na sa battery at hindi siya kumulang mga bossing. Kaya yun yung bilhin ninyong magandang rectifier para dito sa full wave mga bossing. At marami namang tutorial mga bossing kung paano mag-connect ng rectifier na gano'n. Yun lang po, sana makatulong ang video na to mga bossing. Ride safe po sa ating lahat. Peace out!